Bakit kailangang ilibing agad ang isang Muslim? Pati ang pagliligo at pagbabalot ng puting tela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim at isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal na taga-subaybay na hindi Muslim. Ako po si Legendary at ito ang iyong kaibigan mula sa Legendary Page Islamic Teachings and Lectures. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong na madalas itanong ng marami. Bakit kailangang ilibing agad ang isang Muslim pagkatapos niyang bawian ng buhay? Bakit nililigo ang katawan ng patay at binabalot ng puting tela bago siya ilibing? Hindi lamang ito tradisyon, kundi ito ay isang utos ni Allah at ng kanyang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. May malalim itong kahulugan at kagandahan. Kaya't manatili kayo hanggang dulo upang maunawaan ang kahulugan ng bawat hakbang ng libing sa Islam. Bakit kailangang ilibing agad ang Muslim? Una, ito ay utos sa batas ng Islam, Sharia. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, madali ng libing. Kapag ang namatay ay isang mabuting tao, inilalapit ninyo siya sa kabutihan. At kung siya ay hindi mabuti, inaalis ninyo ang kasamaan mula sa inyong mga balikat. Sahih al-Bukhari hadith bilang 1,315 at sahih Muslim hadith bilang 944. Paliwanag. Ang mabilis na paglilibing ay isang paraan ng pagbibigay karangalan sa namatay. Kung siya ay matuwid, mas mabuti na agad siyang mapunta sa awa ni Allah. Kung siya naman ay hindi naging mabuti, mabuting hindi siya patagalin pa para hindi maging pabigat sa mga naiwan. Ikalawa, pagliligaw sa katawan ng yumao, ghusl. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga mapagsisi at sa mga naglilinis ng kanilang sarili. Surah Al-Baqarah, Kabanata 2, Talata 222, Paliwanag. Ang paghuhugas o pagligo sa katawan ng yumao ay simbolo ng paglilinis sa panlabas at panloob bago siya harapin si Allah. Ito ay ginagawa ng mga taong malapit sa Kanya at mula sa parehong kasarian. Isinasagawa ito ng may paggalang, pananampalataya at panalangin. Ikatlo, pagbabalot sa puting tela, kafan. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Damitan ninyo ang inyong mga patay ng puti, sapagkat ito ang pinakamainam sa inyong mga kasuotan at ibalot ninyo sila sa puti. Sunan Abu Dawud hadith bilang 4,061. Ang puting tela ay simbolo ng pagkakapantay-pantay. Kapag namatay ang isang tao, hindi na mahalaga kung siya ay mahirap o mayaman, sikat o hindi kilala. Ang lahat ay babalik sa alabok at sa harap ni Allah, ang takwa o pagkamakadiyos lamang ang mahalaga. Iba pang dahilan kung bakit pinapadali ang libing. Maiwasan ang labis na paghihinagpis o pagsamba sa bangkay na maaaring humantong sa maling paniniwala o gawain, bid'ah, makapagbigay agad ng dasal ang mga naiwan, at ang kaluluwa ng yumaong Muslim ay hindi na maantala sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Isang paalala sa mga buhay na darating din ang kamatayan at dapat tayong maghanda sa araw na iyon. Mga kapatid kong Muslim, nakita natin sa talakayang ito na ang bawat hakbang sa paglilibing ng isang kapatid nating Muslim ay hindi basta-basta lamang. Dabrain may kahulugan, may awa at may kagandahan. Sa ating mga kapatid na non-Muslim, naway na ipakita namin sa inyo na sa Islam, ang pagkamatay ay hindi katapusan, kundi isang simula ng panibagong paglalakbay patungo sa walang hanggang buhay. Ang pagliligo, pagbabalot, at mabilis na libing ay hindi lamang kaugalian. And tunay paggalang sa kaluluwa na babalik sa lumikha, narito ang isang totoong kwento. Isang tunay na kwento, ang pagpanaw ni Brother Ahmad sa gitna ng gabi. Isang gabi sa isang Islamic community sa Zamboanga City, isang lalaking Muslim na nagngangalang Ahmad, isang tahimik at masipag na mananampalataya, ang pumanaw habang natutulog. Siya ay nasa edad 50, napakabait niyang asawa at ama, at palagi siyang nasa masjid sa bawat sala. Nang magising ang kanyang asawa bandang 3:00 ng madaling araw para sa tahajjud, natagpuan niya si Brother Ahmad na wala ng buhay. Agad siyang tumawag sa mga kapwa Muslim sa komunidad. Hindi pa sumisikat ang araw ay naipagbigay alam na sa imam, at agad nilang inihanda ang ghusl, ang pagligo sa katawan ng yumaong kapatid. Pinagbuklod ng gabi ang buong komunidad. Habang nililinis ang katawan ni Ahmad, amang ilan ay nagdarasal, ang ilan ay tahimik na umiiyak. Binalot nila si Brother Ahmad sa puting tela habang binibigkas ang shahada, at bago pa man magtanghali ay nailibing na siya sa harap ng masjid. Kasama ang dasal ng buong komunidad, isang non-Muslim na kapitbahay ang nakasaksi sa lahat. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagkilos, sa dignidad, at sa pagkakaisa ng mga Muslim. Sinabi niya, sa inyo pala, kahit sa kamatayan may respeto, walang pagkaantala, walang komersyo, may pagmamahal.
Ang mismong kapitbahay na ito ay kalaunan ay nagsyahada at tinanggap ang Islam. Ang simula ng kanyang interes, ang paglilibing kay Brother Ahmad. Kaya mga kapatid, ang bawat hakbang sa pag-asikaso sa patay sa Islam, ang khusl, ang kafan, ang mabilis na libing ay hindi lamang para sa yumao. Ito rin ay paalaala at dawa para sa mga buhay. Kapatid, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, ngunit ito'y dapat paghandaan. At kung tayo man ay mawalan ng mahal sa buhay, gawin nating pagsunod kay Allah ang paraan ng ating pagluluksa. Minsan, ang isang libing na ayon sa Islam ay maaring maging dahilan ng paggising ng puso ng iba. Kung kayo ay may mga tanong o gustong linawin, huwag kayong mahiyang magkomento. At kung sa tingin ninyo ay may natutunan kayo ngayon, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ako po si Legendary mula sa Legendary Page Islamic Teachings and Lectures, nagsasabing, ang Islam ay relihiyon hindi lamang ng buhay, kundi ng bawat yugto mula pagsilang hanggang kamatayan at lampas pa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.